may demanda po kami. At kasama na ako dun. Yes, may kasama na ako dun, doktora. And then, I'm a private person. Yung credibility po ng bawat isa natin, iniingatan natin. Di ba po? So ako nagpunta ako dito to serve the PDA para hindi po mademanda. At kahit sino man din po na nag-volunteer, ayaw po nilang mademanda sila. And then, so that time, yung nakalagay ko dyan, kinausap na naman ako ni Dr. Flores. Pinakiusapan niya ako, together with the PDA Laguna Chapter members at saka yung mga past officer namin. Even Dr. Ray, kinausap niya ako. Pero alam ni Dr. Ray na merong hindi siya po pwede. Pero pinakiusapan niya ako na Miner, tanggapin mo na. Sabi niya gano'n. Kasi nakapagsimula ka na dyan. So eto na naman po ako, matapang ang loob ko. Hindi po matapang dahil gusto kong sumabak sa demanda. Dahil gusto ko talagang matapos. Gusto kong makapag-serve. And then the two na kasamahan ko na pumayag, dapat hindi po ganun ang proseso natin, di ba? Pero, naben po yan para magkaroon tayo ng election. Okay. During sa confirmation namin, during sa HOD, maraming mga usap-usapan. I mean, kung talagang babasahin natin Constitution and bylaws, nandito lahat ang sagot. Hindi tayo pwedeng magkagulo. Member ako ng Pinoy Dentist, pero never ako nag-react. Kasi, pagka pinatulang ko yun, mas mababa ako dun sa mga kasamahan kong dentist. Ano hindi nila nag-react? Huwag po tayong gano'n. Meron tayong mga friends of friends, di ba? Natanong na ako. Sabi nila, actually, ako ay nasa morning stage pa dahil my husband passed away last July. So, wag yung nakitang nakaputi ako dahil sabihin niyo, puti ako, no ha? I have to respect my talaga. So, ano sabi nila sa akin? My husband is a physician. Ano nangyari sa inyo, Miner? Pumasok ka lang sa PDA, bakit nagkakagulo kayo? Pati ikaw, nasa sabak. Gusto kong matras dahil my husband left a very good legacy with the organization. So, ayokong sirain yun. Meron akong anak na dentist. Lahat ba masasabi, nung makakasalubong ng anak ko na bakit na demanda na ninyo? Diba? Simple lang yan. Ano sasabihin? May nagawang mali ang nanay mo. Sa alam mo namang hindi. And even one of the candidates from the other group talked with my son. Anong sinabi niya? Bakit nag-resign ng nanay mo? Hindi naman siya i-demanda ng fraudent. See? So, for that, I take that word, Doc. I take that word. So, kaya nandito ulit ako, no? Na hindi kami i-demanda ng fraudent. Okay? Okay, na hindi kami i-demanda ng... Okay, and then, kung ano man yung susunod ng mga team, hindi ko lang demandahan. Okay, maliwanag yun. So, during sa HOD, we were confirmed on that. Diba? Doon pa lang. So, doon pa lang kami dapat magtrabaho. Pero, with one of the past president and ano ba siya, one of the candidate, pressure niya kami. Pressure. Or, ewan ko, sorry to say, kung alam mo talaga yung Constitution and bylaws, lahat nandito na. Lahat, hindi ka na kailangan magtanong pa. Hindi kailangan tayo ay mag-pressure ng kasamahan natin dentista. Dahil lahat kayo, even, di ba po kayo nandito dahil because you love the PDA? Yes. Yes. Sino ba dito hindi nagmamahal sa PDA? Taas ang kamay. Sino nagmamahal? Hindi, ang nagmamahal sa PDA. Yes. Oh, paano yung hindi nagtaas? Palalabasin ba natin? Oo. Pero, kaya tayo nandito lahat. Kahit ako ang layo ko, lahat dito ang layo, diba? We waste our time, we waste everything for this because we love this organization. And then, even, kaya nga, lahat tayo nandito, we love natin to. So, ano nangyari? Sabi nung isang kandidato na
magkaroon ng election. Okay? That is during the scenario of the HOD. Kasi sa Facebook, grabe ang usapan. So I want to clarify this to all of you that during the HOD, hindi lahat nandito, di ba? Hindi lahat nandito. So gusto kong ulitin and then sana after this wala nang salitaan sa Facebook. Okay? So ano nangyari? So one of the candidates, pinilit niya na magkaroon ng election dahil ang sabi niya is marami daw gustong tumulong na nandoon mismo sa session hall. So bilang isang COMELEC member, and then before that we decided na that there will be no election because of the preparation. Dahil ang gusto natin is honest, credible, di ba? In election, di ba? So kailangan ayusin natin. So, anong sabi niya? Maraming gustong tumulong. So, anong gagawin ko bilang chairman? So, I was challenged. Sa challenge na yun, nagtanong mismo ako talaga kung pinataas ko ang kamay. O, ulitin yung dalawa. Gentle na, talaga naman. I done that, Doc. The two jets, sabi ko, taas ang kamay. Kung sino gustong tumulong para matuloy ang election tomorrow. Taas ang dalawa. Yan. Pero, gusto ko yung guts nila. Pero they are not one man. Because they are candidate. Unless na hindi na sila kakandidato. Kinausap ko sila, Doc, ngayon. Kakandidato pa kayo? Hindi. Give me a chance, hindi na ako kandidato. Basta election. Okay. Ayan na. Yes. And then, so, hindi talaga sila qualified. So, talagang, inulit ko ulit. Pag-ulit ko, tanong ko, tumayo, kasi baka hindi ko nakita yung nagtaas ng kamay. Actually, sila lang dalawa ang nakita namin. So, inulit ko, tumayo ang gustong tumulong para matuloy ang election. Nobody stand up, except yung mga nakatayo sa likod. Pero, I don't think so na they are the delegates. Kasi kung nag-delegates ka, dapat nakaupo ka. Okay? So, wala. So, during the time, kailangan mag-decide. So, ang gusto kasi nilang marinig ay yung salitang no election or magkakaroon ng election. So, the COMELEC chair decides no election. Alam nyo kung bakit nag-decide ang COMELEC. And then, during that time, hanggang ngayon, hinihingi namin sa inyo, we are an independent body. So, gagawin po namin yung trabaho namin. Hindi po kami nandito ay para maging, sasabi lang, moro-moro ba yan, whatever is that, kung salitayan. So, hindi po tayo ganoon. Lahat po tayo may profesyon, lahat po tayo ay dentista, lahat po tayo ay may prinsipyo sa buhay. So, for this time, hinihingi lang po namin ng COMELEC ang inyong pangunawa at ang inyong respeto at ang inyong tiwala. Okay? So, kung nasabi ko na po yun, and then, actually, hindi na ako kailangan magsalita Nandito na lahat pinaresent na during the first, actually, meron ako na-receive na letter. The COMELEC received a letter from a certain party na sila na mismo nagbigay ng schedule kung kagawin kami magkakaroon ng eleksyon. Dr. Ariel, alam mo ba yun? Last board meeting. Last board meeting na mention mo. Ay, hindi alam mo yan. Sinabi mo. Hindi. Okay, so binigyan na kami ng schedule kung kailan. So, ano ba nangyari yun? So, eto na naman. The candidates, binibigyan kami ng deadline. Nagmamadali. Kaya nga, ang ginawa nga namin, actually, wag po kayo magdala. We are always, nag-meeting po kami ng tatlo.
Hindi po kami nami-meeting sa PBA, kaya hindi po kami makikinig dito, Dr. Ariel. Nasa malayo kami kasi ayaw namin ng controversy. So, naglabas kami kung kailan, which is a very reasonable for kung gusto nyo ng special election, that will be on December. Considering na lahat ng induction ni Madam is tapos na po. And then, kung gusto natin magkaroon ng election, nasabi na po yan lahat. Okay, pero that will be on simultaneous ng area convention. Pero, sa dami ng gagawin ng COMELEC at sa dami ng trabaho, talaga pong malaki ang kagastusin. Kaya yung nasa Facebook na 3.8, pati po yun, 3.9 yun. Ewan ko kung sino nagbigay ng figures. Kulang. Actually, 3.9 eh, oh. Baka magkano din nagbigay si Madam President, bulangin. And then, nag-rely po kami ng legal issues, which is 25 million. Oh, kung gusto nyo magkaroon ng election sa December. 25 million ang hihingi ng COMELEC para sa legal issues. Kasi, alam namin, pagka tinuloy namin demand, ay aabutin namin. So we want the COMELEC protect for that issues. Diba? Pero according to Constitution and bylaws, ang election natin always in the annual convention. Pero, ang ginawa po namin, with our legal advisor, itatanong niya pa po sa SEC yung mga yan. Pero mag-isip na lang po tayo lahat. Common sense na lang po gamitin natin at maging guide natin ang Constitution and bylaws. Na-answer na po ang sagot natin kung kailan po ang susunod na election. Okay, ang hinihingi na po namin na magkaroon ng COVIDan ang dalawang partido o lahat ng partidong tatakbo na wala na pong legal suit. Dahil lahat po ng uupo ng COMELEC ay Covenant na bukas. magkakaproblema po tayo pagka may dematlahan. Covenant na bukas. So it's 1:35 already. I called for meeting only until 1 p.m. So do you like to continue? Yes, This is my request. If we have exhausted all ideas here and solutions here, we will be putting an end to all of this. Haka-haka puro-puro. Please. Yun po ang gusto natin sana. Wait back, I have to add to Dr. Econ's report naman. Isn't it that in the Constitution and bylaws, a COMELEC chair will be appointed by each president for every year. Di po ba? Yes. Every year. So Dr. Corazon Flores, wala pa yung lawsuit, appointed Dr. Econ. And I am supposed to be, during my term, appoint General Torres. Nakita niyo po, tatlo kaagad sila. Although si Dr. Econ ay nag-resign pero bumalik. So dalawa agad dinagdag. Nakita niyo, just to satisfy our membership that we are willing to have an election. Hindi na ang House of Delegates doon, nag-react. Tatlo na kaagad, pero alam nila yun. Yearly po, ina-appoint ka. Okay, no? So, and then, second, you want it to be held by December 8. Proposal, yes. It's a proposal, it's not even an approved presentation. They have presented it, we accepted it, but it was not approved. But in Facebook, nandun po nakalagay.